Remember, ang meeting yung ito ay tungkol sa'yo, hindi naman tungkol sa kanya. Sabihin mo sa kanya na hindi mo na kaya maging number 2 at hanggang doon ka na lang. Tell him it's over and you need to stop seeing each other. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Cheryl, I need your advice. Gusto ko nang makipaghiwalay sa partner ko. Decided na ako. Pero, hindi ko alam paano at ano ang sasabihin ko. We are together for almost 3 years na. Pero, may asawa siya. Kaya routine at patagulang ang relasyon namin. Please advise paano ko siya kakausapin. Okay, since decided ka na tapusin or makipaghiwalay dito sa married man na to, number 1 na dapat mong gawin dyan is having the talk. Kailangan mong kausapin siya ng personal. Kailangan mong tumawag or i-text siya, then mag-set ka ng meeting sa kanya. Kailangan mong gawin to in advance. For example, sabihin mo na pwede ba tayong magkita sa next week? Dapat na maging clear ka dito sa meeting na to at iparamdam mo sa kanya na ang meeting ninyong ito ay special sa inyo. Sabihin mo na kailangan yung magkita dahil kailangan yung pag-usapan ang relasyon nyo. That way, meron na siyang idea kung ano yung sasabihin mo. Pangalawa, kailangan na kapag nag-set ka ng meeting sa kanya, dapat nasa public place kayo. If possible, huwag kang makikipag-meet sa kanya. Yung tipong nasa hotel or nasa fine dining restaurant kayo na kayong dalawa lang talaga or mag-out of town kayo. Don't do that. Make sure nasa mall kayo, nasa isang park, hindi yung sa hotel kayo magkikita kasi hindi matatapos ang relasyon nyo. Pag doon kayo nagkita, syempre private place yan. Magkakaroon kayo ng chance or ihingi yan ng isa pang round para naman sa huling pagkakataon. Yung mga tipong gano'n ang dapat na iwasan mo. Kasi pag nasa public place kayo, face to face, mas brief and of course, mas civil yung pag-uusap ninyo. Pag nag-meet kayo, wag na wag mong ipaparamdam sa kanya na things are normal or wag ka magiging intimate sa kanya. Kailangan maramdaman niya at maipaalam mo sa kanya na serious yung talk na gagawin ninyo. Pero kung hindi mo ito kaya, like mag-meet kayo face-to-face, pwede ka naman gumawa ng letter. Then, isend mo sa kanya or sa email niya. Siguraduhin mo lang na ang intention mo ay clearly stated. Huwag kang paligoy-ligoy or aalalahanin pa yung mga good memories ninyo. Dapat straight to the point ka. Pangatlo, mag-focus ka sa needs mo at hindi sa needs niya. Kasi kapag sa needs ka niya magpo-focus, hindi kayo matatapos. Ang tendency, ikaw pa ang magsusorry sa kanya. Remember, ang meeting yung ito ay tungkol sa'yo, hindi naman tungkol sa kanya. Sabihin mo sa kanya na hindi mo na kaya maging number 2 at hanggang doon ka na lang. Tell him it's over and you need to stop seeing each other. Sabihin mo sa kanya na alam mo naman na hindi maglalas yung relationship ninyo, bakit pa patatagalin? Alam ko naman na hindi mo kayang ibigay ang pangangailangan ko. So, I need to find someone na kayang ibigay yung pangangailangan ko. Maikling salita, pero malaman. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Pang-apat, dapat firm ka kung ano yung sinasabi mo at kung ano yung decision mo. Alam mo bakit? Kasi after mo sabihin ito sa kanya, mag-a-apology sa'yo ito. Panigurado, mag-a-attempt to. Hindi papayag to na tapusin ninyo yung affair ninyo. So, syempre, ang gagawin niya, gagawa na naman
ng maraming promises ito sa'yo para ma-convince ka or ma-extend pa yung pagsasama ninyo. Pag sinabi niya sa'yo, sandali na lang, iiwanan ko ang pamilya ko, iiwanan ko ang asawa ko, huwag kang maniniwala. You made your decision, dapat panindigan mo yan. Huwag kang marupok. Tumayo ka sa harap niya at titigan mo siya sa mga mata niya at sabihin mo na hindi na mababago ang desisyon mo. Kung magmamakaawa siya sa'yo, paulit-ulit mo ring sabihin, it's over. Kailangan mong i-ignore yung mga empty promises niya sa'yo. Panigurado ako sa loob ng 3 years ninyo, marami na siyang promises na napako. So huwag mo nang dagdagan. Panghuli, kailangan mong mag-set ng boundaries para sa future. Anong ibig kong sabihin dito? Bago kayo maghiwalay, tapos na kayo mag-usap, 'di ba? Nasabi mo na ang lahat ng gusto mong sabihin sa kanya. Nakapag-desisyon ka na. Kailangan na i-cut mo na completely siya bago kayo mag-separate ways. Kailangan clear ang expectations ninyo, lalo na ang expectations mo to move forward. Kailangan wala na kayong call, text, or any communication na mamamagitan sa inyo. So sabihin mo sa kanya na ayaw mo nang makita siya, ni marinig ang tungkol sa kanya, ayaw mo. Kailangan na i-delete na natin ang mga number natin sa isa't isa, yung mga phone number natin, yung mga emails natin, and also, hindi mo kailangan pumunta sa bahay ko para dalawin ako. Please respect my choice. Kasi, alalahanin mo, kailangan mong dumistansya sa kanya ng tuluyan. Hindi mong magagawa ito kung meron pa rin kayong communication kahit na konti. Kasi yung konti na yan, pwede pang mag-ignite yan at magsimula uli kayo. Hindi na naman matatapos. After nyan, kung kinakailangan mong mag-out of town para mapag-isa, gawin mo. Kailangan mong ibalik yung confidence sa sarili mo na alam mong nawala iyon. Burahin mo yung mga photo, yung mga videos, yung mga text na nasa cellphone mo para tuloy-tuloy mo makalimutan at makapag-move on ka. So, may nakakabang tips sa mga napag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!